Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang sci-fi action movie na may pamagat na Lucy. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang lugar ng Taipei kung saan ang isang magandang dalaga na nagngangalang Lucy ay nakikipag-usap sa kanyang kasintahan na si Richard. Nakatayo ang dalawa sa labas ng 5-star Regent Hotel at mukhang inaantok pa ang dalawa. Ito ay dahil sila ay nagparty ng husto hanggang madaling araw. Sa katunayan ay nakilala ni Lucy si Richard sa unang pagkakataon ilang linggo lamang ang nakalipas at iyon ay sa isang club din. Sa kasalukuyan karekap ay tila may pinagtatalunan ang dalawang ito at si Richard ay may hawak na isang kulay abong maleta na medyo kahinahinala na may kasamang posas. Gusto niyang pumunta si Lucy sa lobby ng Regent Hotel at ihatid ang briefcase sa isang taong nagngangalang Mr. Zhang. Sinabi niya na naglalaman ito ng mga simpleng dokumento at ang buong gawain ay tatagal lang ng 2 minuto. Gayunpaman, walang interes si Lucy sa paghahatid ng anuman para sa sinuman. Nagtatanong pa nga siya kung bakit hindi gagawin ito mismo ni Richard kung napakasimple lang ang trabahong ito. Gumagawa ng palusot si Richard at sinabing ilang beses na siyang pumasok at lumabas ng hotel nitong mga nakaraang linggo. Agad na itinuro ni Lucy na hindi mahalaga kung gaano karaming beses siya bumisita hanggat mayroon siyang wastong dahilan para pumasok. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at sinabihan ng lalaki na mukha siyang isang bastard kung wala ito. Nang marinig ito karekap, sa wakas ay sinabi ni Richard na mayroon silang hindi pagkakaunawaan ni Mr. Zhang. Kaya naman, gusto niyang si Lucy ang pumasok sa loob. Muling tumanggi si Lucy at sinabing siya ay hangover at may pagsusulit na pag-aralan. Gayunpaman, ang desperado na si Richard ay nagpahayag na makakuha siya ng $1,000 para maihatid lang ito. Kung papasok siya at ibigay ito, ay babayaran niya ang babae ng $500. Nang marinig ito, ay napagtanto ni Lucy na may mahalagang bagay sa loob ng case. Gayunpaman, ay tumanggi ang ating bida karekap. Ngunit, nang papalayo na sana siya, ay may ginawa si Richard na hindi inaasahan dahil hinawakan niya ang kamay ng babae at pinusasan ang pulso nito. Isang galit na si Lucy ang humiling sa kanya na tanggalin ang mga posas, ngunit inihayag niya na ang susi ay nasa kay Mr. Zhang lang. Nang wala ng ibang pagpipilian, ay pumasok si Lucy sa hotel at dumiretso sa front desk. Awkward niyang hiniling na magpakita kay Mr. Zhang at agad na ipinadala ng receptionist ang impormasyon kay Mr. Zhang sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Tinanong ng receptionist ang pangalan niya at sa halip na magbigay ng diretsong sagot ay sinabi niyang pinadalhan siya ni Richard ng isang briefcase. Obvious naman na ayaw niyang magbigay ng personal na info sa kanila. Pero pinilit pa rin siya ng receptionist. Sa kalaunan ay sinabi niya na ang pangalan niya ay si Lucy. Hindi nagtagal, si Richard ay nasa labas ng main entrance ng hotel at binaril ito sa mismong lugar. Ang gulat na si Lucy ay lumingon sa paligid na hindi makapaniwala at napansin niya ang 4 na malalaking lalaki at mukhang mapanganib na papalapit sa kanya. Maya-maya pa ay dumating sila sa front desk at sinuhulan ang receptionist para itikom ang bibig at kinaladkad si Lucy papasok sa elevator kasama nila. Ilang sandali pa ay dinala siya ng mga lalaki sa pinakamataas na palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Mr. Zhang. Agad na napansin ni Lucy ang 2 dugoang bangkay sa sahig at hindi niya maiwasang masuka. Si Mr. Zhang, na puno ng dugo ang mga kamay, ay lumabas at nagsimulang makipag-usap sa kanyang mga tauhan sa salitang Korean. Walang ideya si Lucy kung ano ang sinasabi niya at pilit niyang sinisikap na ipaliwanag ang kanyang panig ng kwento. Gayunpaman, mahinawang tinawagan ni Mr. Zhang ang isa sa kanyang mga tauhan sa telepono at hiniling sa kanya na kumilos bilang isang translator. Nagsusulat siya ng isang numero sa isang piraso ng papel na nagpapaliwanag na ito ang code para mabuksan ang briefcase. Pagkatapos ay pumunta si Mr. Zhang sa ibang silid at hiniling sa kanyang mga tauhan na armasan ang kanilang mga sarili ng mga baril at kalasag. Halatang wala siyang tiwala kay Richard at sa tingin niya ay may mga pampasabog ang briefcase. Sa pamamagitan ng tagasalin ay nag-aalok siya kay Lucy ng 2 pagpipilian, ang buksan ang briefcase o mamatay siya doon. Maingat itong binuksan ng kaawa-awang babae at nakita niya ang 4 na plastik na supot na puno ng kakaibang asul na powder. Pagkatapos ay bumalik si Mr. Zhang sa silid kasama ang isang lalaking nakadroga. Ang junkie ay pinaupo sa harap ni Lucy at pinilit na suminghot ng ilang asul na powder. Makalipas ang ilang segundo ay saglit siyang nanginginig at pagkatapos ay nagsimulang tumawa na parang baliw. Kaya lang, sapat na ang nakita ni Mr. Zhang at binaril niya ang lalaki sa ulo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Lucy at nag-aalok sa kanya ng pagkakataon
na magtrabaho para sa kanya. Nalilito at natatakot ay tumanggi siya, ngunit bago pa siya makapagsalita ay pinatumba siya ng isa sa mga tauhan ni Mr. Zhang sa isang mabilis na suntok. Sa ibang lugar karekap sa Paris, ang isang neuroscientist na si Professor Norman ay nagbibigay ng lecture sa kanyang pinakabagong research. Sinasabi niya na ang isang karaniwang tao ay gumagamit lamang ng 10% ng kanilang kapasidad sa utak. Ang tanging nabubuhay na nilalang na may higit na paggamit ng utak kaysa sa mga tao ay ang mga dolphin lamang. Ang mga tusong nilalang na ito ay gumagamit ng 20% ng kanilang kapasidad sa utak na nagpapahintulot sa kanila na imapa ang kanilang kapaligiran at makipag-usap gamit ang mga sonar wave. Pagkatapos ay bumalik ang eksena kay Lucy na nagising sa isang silid ng hotel. Hinubaran na siya sa kanyang damit panloob at may bindahe na basang dugo sa paligid ng kanyang tiyan. Pagkaraan ng ilang sandali ay dinala si Lucy sa isang malaking silid kung saan naghihintay sa kanya si Mr. Zhang at isang British na doktor. Hindi nagtagal ay sinamahan sila ng 3 pang lalaki na tila dinukot tulad din ni Lucy. Ipinaliwanag ng lalaking British na ang isang bag ng gamot na tinatawag na CPH4 ay prusahang itinahi sa bawat tiyan nila. Sila ay gaganap bilang mga drug mule at dadalhin ang mga bag na ito sa Europa. Dinagdag niya na kung tumanggi silang sumunod, ang kanilang mga pamilya ay magdurusa ng kakilakilabot na kapalaran. Higit pa rito ay inihayag niya na ang CPH4 ay isang napakahalagang sintetikong gamot na inaasahang magiging susunod na malaking bagay sa underground market. Kasunod nito karekap, ang lahat ng 4 na drug mule ay dinala sa magkahiwalay na lokasyon. Si Lucy ay binihag at nakadena sa isang silid pansamantala. Binabantayan siya ng 2 lalaki at ang isa sa kanila ay sumusubok na ilagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang kamiseta. Nang maalis ni Lucy ang kanyang kamay, ay sobrang nagalit ang lalaki at sinimulan niya itong sipain sa tiyan sa paligid mismo ng rehiyon kung saan nakalagay ang CPH4 bag. Nagiging sanhi ito sa malaking halaga ng gamot na makapunta sa kanyang daluyan ng dugo. Biglang nagsimulang itapon ang katawan ni Lucy sa buong silid ng mag-isa. Siya ay itinaas sa kesame, ngunit bumalik sa sahig sa loob ng ilang segundo. Sa ibang lugar karekap, ay ipinaliwanag ni Professor Norman na kung ma-access ng mga tao ang 20% ng kanilang kapasidad sa utak, ay maaari nilang kontrolin ang bawat cell sa kanilang sariling katawan. Kung magawa nilang ma-access ang 40% nito, ay maaari pa nilang kontrolin ang pag-iisip ng ibang tao at manipulahin ang mga bagay sa kanilang kalooban. Nang marinig ito, ay nagtanong ang isang mausisa na estudyante kung ano ang mangyayari kung ma-access ng mga tao ang 100% ng kanilang utak. Ito ay isang malinaw na tanong, ngunit si Norman ay kumikilos na parang ito ang pinakamahusay na tanong na narinig niya. Saglit siyang nag-isip at sumagot na wala siyang ideya. Sa ibang lugar karekap, kay Lucy ay makikita nating gising na siya at ang kanyang mga mata ay nagkakulay asul na at siya ay nakaupo ng tuwid na parang walang nangyari. Dumating ang isang thug upang tingnan siya, ngunit bigla niyang natrap ang mga braso nito sa kanyang mga hita. Natumba siya sa isang kisap mata at ninakaw ni Lucy ang susi, pati na rin ang kanyang baril. Pagkatapos ay lumabas si Lucy at mabilis na pinatay ang lahat ng mga natitirang mga kalaban. Nang mapatay na ang lahat na nagbabantay sa kanya, ay umupo siya at kinain ang anumang pagkain na nakikita niya. Pagkatapos ay napansin niyang binaril siya sa balikat, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang paggalaw. Maya-maya pa ay lumabas siya sa gusali at nakita ang 2 taxi driver. Tinanong niya ang isang driver kung nagsasalita ba ito ng Ingles at sinabi nitong hindi, kaya nilagyan niya ng takip ang kanyang puwet. Pagkatapos ay lumingon siya sa isa at tinanong kung nagsasalita ba ito ng Ingles at kinakabahan itong tumango kaya dinala siya nito sa ospital. Habang papunta sa ospital karekap ay may kakaibang nararamdaman si Lucy sa kanyang katawan. Naririnig niya ang mga pag-uusap ng mga tao mula sa malayo ng napakalinaw. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa ospital kung saan nababasa niya ang mga karatula ng Taiwanese na parang nakasulat sa salitang Ingles. Pumasok siya sa operating theater kung saan ang mga doktor ay nagsasagawa ng operasyon sa utak ng isang lalaki. Gayunpaman, binaril ni Lucy ang pasyente pagkatapos tingnan ang mga scan documents na nagsasabing hindi pa rin nila ito maliligtas. Pagkatapos ay binigkas niya ang isang grupo ng mga pang-agham na termino na tiyak na hindi pa niya narinig dati. Pinilit ni Lucy ang doktor na alisin ang bag ng mga gamot sa kanyang tiyan. Habang ginagawa nila ito, ay tinawagan niya ang kanyang ina sa kanyang cellphone at sinabing nararamdaman niya ang lahat, ang espasyo, ang hangin, ang pag-ikot ng mundo at maging ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga alaala. Tumugon si Lucy sa pagsasabing naaalala niya kung ano ang lasa ng gatas ng kanyang ina.
Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ang kanyang ina ay awkward na nagsabi na ibaba niya ang tawag at sinabi ni Lucy sa kanyang ina na mahal niya ito bago niya pinatay ang tawag. Hindi nagtagal ay nakuha ng mga doktor ang bag ng mga gamot mula sa kanyang tiyan. Sinabi sa kanila ni Lucy na naglalaman ito ng CPH4. Pagkatapos ay binunyag ng punong sirohano na ang mga natural na CPH4 ay ginawa sa napakaliit na dami ng mga buntis na kababaihan sa kanilang ika-6 na linggo ng pagbubuntis. Nagbibigay ito ng enerhiya para sa pagbuo ng fetus, kaya nagulat siya nang nakaligtas si Lucy ng ganito katagal na may napakaraming gamot sa kanyang katawan. Pagkatapos ka-recap ay bumalik si Lucy sa hotel ni Mr. Jiang kung saan siya ay nagpapahinga sa kanyang silid na nagpapatato at nagpa-facial. Agad niyang pinatay ang kanyang mga bodyguard at inatake siya sa pamamagitan ng pagsaksak ng mga kutsilyo sa magkabilang kamay nito. Gamit ang kanyang bagong natuklasan na kakayahan, ay telepatikong kinuha ni Lucy ang mga lokasyon ng 3 natitirang drug mule mula sa kanyang memorya. Pagkatapos ay iniwan niyang buhay si Mr. Jiang, ngunit galit na galit siya na ginamit ni Lucy ang kanyang utak na parang drone camera. Pagkatapos ay bumalik si Lucy sa kanyang apartment at nakita ang kanyang kasama sa kwarto na si Caroline. Hiniram niya ang kanyang laptop at nagsimulang magsaliksik ng lahat tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Binuksan niya ang mga tab ng napakabilis at ito ay humantong sa kanya upang mahanap niya si Professor Norman na isang mananaliksik ng neuro ng tao kung saan maaring ito ang susi upang mailigtas siya sa kanyang kalagayan ngayon. Agad siyang kinontak ni Lucy at ibinunyag ang kanyang nararanasan. Pinaliwanag niya na naabot niya ang 20% na kapasidad ng kanyang utak kung saan hindi na siya nakakaramdam ng emosyon. Upang patunayan ang kanyang punto, ay minamanipulan niya ang mga electronic wave at ina-alter ang live video sa TV sa silid ng hotel ni Norman. Kasunod nito ay nag-usap ang dalawa ng ilang sandali at napagpasyahan na dapat silang magkita sa loob ng 12 oras. Bago umalis sa apartment ay sinabi ni Lucy kay Caroline na malapit nang masira ang kanyang bato at atay kung hindi siya gagawa ng malaking pagbabago sa kanyang pamumuhay. Samantala ay kumalat na sa buong media ang balita tungkol sa kakaibang ugali ni Lucy sa ospital. Upang maiwasang madetect siya, ay binago niya ang kulay at estilo ng kanyang buhok bago sumakay ng flight papuntang Paris. Kasabay nito ay nakipag-ugnayan din siya sa opisyal ng Interpol na si Perry Del Rio upang tulungan siyang mahanap ang natitirang 3 pakete ng droga. Ibinigay niya sa kanya ang lahat ng impormasyon at tumpak na mga detalye na tumutulong sa Interpol na mahuli ang lahat ng mga mule ng droga sa loob ng ilang oras lang. Sa panahon ng paglipad patungong Paris, ay ipinagpatuloy ni Lucy ang kanyang pananaliksik at naghahanap sa internet ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan. Gumagamit siya ng 2 laptop sa parehong oras. Hindi nagtagal ay hiniling sa kanya ng flight attendant na patayin ang mga laptop, ngunit hindi siya pinansin ni Lucy at humingi na lang siya ng isang baso ng champagne. Sa kasamaang palad, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-disintegrate habang ang kanyang mga selula ay nagiging na-destabilize dahil sa pag-inom ng champagne. Kaya agad na tumakbo si Lucy sa banyo kung saan ang kanyang katawan ay nagsimulang maging alikabok sa isang nakababahala na bilis. Upang maiwasang maglaho siya, ay inilabas niya ang natitirang CPH4 at kinain ito lahat. Ito ay nagpapanumbalik sa kanya sa normal, ngunit siya ay nahimatay pagkalipas ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagising si Lucy sa isang silid ng ospital sa Paris. Si Perry, kasama ang ilang mga pulis at doktor, ay naghihintay na magkamalay siya sa labas mismo ng kanyang silid. Agad na bumangon si Lucy at lumabas ng silid at pinahimatay ang lahat ng tao sa lobby maliban kay Perry. Pagkatapos ay inalis niya ang mga bala mula sa baril ni Perry at hiniling sa kanya na dalhin siya sa lugar kung saan naroroon ang 3 lalaki na nadakip ng mga pulis. Habang nasa biyahe sila karekap, ay ginagamit ni Lucy ang kanyang abilidad upang makita ang mga signal ng telepono na naglalakbay sa loob at labas ng lungsod. Nag-uuri siya ng mga individual na senyales at nagawa niyang marinig ang pag-uusap ng isang lalaking nagangalang G na siyang nangungunang alipores ni Mr. Jiang. Ibinunyag niya na pupunta siya sa ospital kung saan kasalukuyang nadakip ang 3 lalaki. Gamit ang impormasyong ito karekap, ay kinuha ni Lucy ang kotse ni Perry at nagmamaneho ng napakabilis sa daan. Sa kasamaang palad, ay dumating na sa ospital si G at ang kanyang mga armadong tauhan. Hindi nagtagal, ay nahanap nila ang 3 lalaki at dinala sila ng mga ito sa isang silid at kinuha ang mga bag ng droga sa kanilang mga tiyan at brutal silang pinatay. Nang malapit nang makatakas si G at ang kanyang mga tauhan dala ang droga, ay dumating si Lucy sa ospital. Na-access na niya ngayon ang 60% na funksyon ng kanyang utak na nagpapahintulot sa kanya na ilipat ang mga tag sa paligid ng bulwagan nang hindi man lang sila ginagalaw.
Pinipigilan pa ni Lucy si G na makatakas sa pamamagitan ng paglikha ng ilang uri ng hindi nakikitang pader sa paligid niya. Sa kalaunan ay na-freeze niya ang lalaki at kinuha ang mga gamot bago umalis sa ospital kasama si Perry. Ayaw siyang sundan ni Perry, ngunit hinalikan niya ito kaya nagpa siya ang lalaki na sumama sa kanya. Sa labas ay napansin ni Mr. Jiang si Lucy sa isang kotse ng pulis at inutusan ang kanyang mga tauhan na sundan ang sasakyan. Hindi nagtagal ay nakilala ng dalawa si Norman at ang kanyang mga kasamahan sa isang laboratorio. Sinimulan ni Lucy na ibunyag ang lahat ng kanyang natutunan, samantala si Mr. Jiang at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa lab at nagsimulang barilin ang mga security guard. Sa ibang eksena ka-recap, sa laboratorio ay tinalakay ni Lucy ang kalikasan ng oras at kung paano binabaluktot ng sangkatauhan ang kanilang mga pananaw. Pagkatapos ay inihimok niya ang mga siyentipiko na iturok sa kanya ang mga nilalaman ng lahat ng tatlong natitirang bag ng CPH-4. Alam ni Lucy na hindi kayang mapanatili ng kanyang katawan ang advanced na antas ng aktibidad ng kanyang utak kaya gusto niyang itulak ang kanyang utak sa 100% bago siya mamatay. Hindi nagtagal ay umabot sa 70% ang function ng kanyang utak at ang kanyang katawan ay nagiging isang itim na parang likidong substance. Nagsisimulang kumalat ang substance na ito sa mga computer at iba pang elektronikong bagay sa lab. Nagiging malinaw na dina-download ni Lucy ang bawat piraso ng kanyang kaalaman sa mga computer na ito at minamanipulan niya ang mga bagay sa paraang binubura nito ang lahat sa lab na iniwan ang mga siyentipiko na nakatayo sa isang puting espasyo. Pagkatapos ay binago ni Lucy ang lahat ng mga elektronikong bagay sa isang susunod na henerasyon ng supercomputer. Sa kabilang banda, si Mr. Jiang at ang kanyang mga tauhan ay nakipagbarilan sa mga pulis. Desperado siyang makarating kay Lucy, kaya inutusan niya si G na pasabugin ang pinto ng lab gamit ang isang rocket launcher. Sa kabutihang palad, ay nagawa ni Lucy na ilipat ang kanyang kamalayan, libo-libong milya ang layo sa Times Square. Nagsisimula siya sa pag-iisip ng isang space-time na paglalakbay sa nakaraan gamit ang isang wave lang ng kanyang kamay. Nagsisimula ang paglalakbay na ito sa unang bahagi ng ika-20 siglo sa New York at sa kalaunan ay naabot ang pinakalumang natuklasang ninuno ng sangkatauhan. Ang dalawang touch tip ay nagpapadala kay Lucy hanggang sa simula ng panahon kung saan nasaksihan niya ang Big Bang. Samantala, si Mr. Jiang nang makapasok sa lab ay dahan-dahan na itinutok ang kanyang baril sa ulo ni Lucy. Binaril niya ito, ngunit sa puntong iyon ka-recap ay naabot na ni Lucy ang 100% na kapasidad ng kanyang utak. Ang kanyang pisikal na katawan ay agad na nawala at isinama ang kanyang kamalayan sa space-time. Naiwan lang niya ang kanyang mga damit at mga itim na supercomputer. Pagkatapos ay babarilin sana ni Mr. Jiang ang mga siyentipiko nang biglang pumasok si Perry sa lab at iniligtas sila. Binaril ng opisyal si Mr. Jiang na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Pagkatapos ka-recap ay unti-unting naglaho ang supercomputer at nagiging isang itim na flash drive ito. Kinuha ito ni Professor Norman at napagtanto na naglalaman ito ng lahat ng mga lihim ng universe. Hindi nagtagal ay nagtanong si Perry sa professor kung nasaan si Lucy at nakatanggap siya ng message sa kanyang cellphone na nagsasabing, "I am everywhere." At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!